Gawas ka dili. Gawas ka? Biyak ko na sa doon, be. Gumana man ko. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Suga dia, Ben. Ikaw suga? I-off pa ang kamera, eh. Ayun lang ha. Seventeen. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon, John. Afternoon, sir. Hi, Seth. Good afternoon. Good afternoon. Kumusta naman yung subjects nga uban? By the way, Sir, di makaya. Isa na mo ba, dili makaya. oh, hindi makaya, good. Kaya na. Maka-stress. Wala lang, challenge lang na siya. Okay. Nagkabata naman si Marco eh. Ano? Sir! Hi! Okay? So, pasensya na mo kay basta kay ngani urasa, murag, yung ngani nila, murag holy hour, no? Murag siesta ba kung sa mga Espanyol pa. Tig pahuway, tig tulog. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Hey, Claude, good afternoon. Lawa man kayo mong tingog, asa man ka banda? Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Ay, nako si Marces. Masa des Marcis? Ay, Sir, na siya gisulti ganina, sir. Na-turn off ko. oh. Na-turn off ka? Yes, sir. Na siya gisulti ganina, sir. Na-turn off ko. Kaya kinsa ka na-turn off sa iya, ha? Night class mo? Lang ka. Morning, sir. Gago? Well, anong media? We are 24. Okay? So, gamay na lang. Ulat-ulat sa tagamay. By the way, before we will start with your NSTP, I just want to remind those. By the way, I supposed to submit your grade on Monday sa katong GE2 purposive communication, and I am still hoping that those who were not able to comply completely with the requirements, I am still accepting
no? Compliance. So, kung sino yung sa palagay nyo na may mga kulang pa, you try to uh, message sa ako na lang, ha? Sa Monday. Kaya para nga ma-remind ko o mahulat mo before I'll submit the grade. For a while, ha? Kaya magkuha sa ko whiteboard. Bila na kayo. Good afternoon, sir. Kalbro na. Bro na lang pupunan to mawala ng lasa na. Di ba lang makalo? Luto ang ero na mga bukog baboy mga bukog naman. Bukog naman. Pupunan nila eh. Ito untuk mawalang matabang na. Yan. Burner. Ilan na ta kabuk? 28. Okay, so pwede na siguro ka-start. By the way, this is our first meeting and I will just be giving you a brief orientation of what an STP is all about and how it is being integrated in your academic program. So pagkatapos, I will just give you some of the concepts in national service training program that I believe is very useful nowadays, especially that election is fast approaching. Ano lang, no? You can ask questions. By the way, this will be just an outline of yung topics that we are going to discuss. More detailed next Saturday. Kay sa karon, ako pang ginapaminawan ang ubang mga schedule sa ubang classmates ninyo na murag ang uban is working, ang uban is nag-chat man gud ang uban ganiha nga di sila ka-attend karon. So ingon-an niya na lang ang ato ang agreement. So kung na mga panahon nga you cannot attend your afternoon NSTP, naman ko NSTP for originally scheduled for BSHM at saka BSTM. So kung dili mo ka-attend kung hapon, pwede bang pud mo sagol sa ilas buntag. Okay lang? So ingon na lang, no? Kay total parehara man gyapon siya, and STP1 and the coverage are also the same. Sugod na ta? Dili ta magluya-luya kayo katulugon dag sa mutana. Kapita ninyo taod-taod. Okay, so by the way, this is NSTP1.
Kinsay nakabalon sa meaning sa NSTP. Katong isulti na ganiya. National Service Training Program. Okay. Kano sa aman ni siya nagsugod o ganong na ay NSTP. Actually, ang uban sa to diri sa panahon man gud namo dili pa ni NSTP. This was ROTC. Kadong na mo ROTC sa una? Yes, sir. Oo. Ang ROTC is Reserve Officers Training Corps. No? So, kana pud siya nailisa na siya og NSTP because of Republic Act 9163. That is to reinforce the ROTC kasi ang iba kasi ayaw nila ng ROTC lang, no? Yung military training, reserve officers, gusto nila may mga ibang options tulad ng mga civic services at saka kung ano-ano pa, community services. So kaya binigyan ng mga iba't ibang option. By the way, pag sinabi mong NSTP, parang ano lang yan siya, no? Pare-pareha lang na siya sa weight ng PE ninyo na not equally the same with your other academic subjects, lalo na yung mga major ninyo. So, this afternoon, I'll just be meeting you very, very briefly. Kaya kung na may mga trabaho, pwede po mo balik ko niya sa inyong trabaho. So, sa karon lang, I will just be giving you the bird's eye view or the overview of the topics that we will be discussing more detailed on Saturday na. Okay? I hope na ang inyong schedule sa this coming Saturday okay na, ha? So, ako na lang i-postpone before ko mag-submit sa grado sa Monday ang mga murag kay I'm not saying na kayo ang may mga kulang, no? Baka lang may nakaligtaan ako na i-record. So pwede natin i-check yung next meeting before next week before I'll submit your grades sa GE2 katong purposive communication. Okay. So murag mao man gyud sa unang setup, no? Ang first nga grupo masyadong historiador. Kani nga grupo is very serious, yet pag abot sa exams mga dagko ra bag mga kuha. Unsa man na siya ugali sa mga genius. Okay, so what are the things that we will be discussing sa prelim ninyo sa NSTP? We will be concentrating on topics that are related to tinatawag nating governance. Okay? So governance. Ibig sabihin, bakit natin i-discuss yan? Kasi we are talking about Reserve Officers Training Corps or National Service Training Program, which is one of the programs of the government designed to promote unity, safety, protection, and encouragement to Filipino people. So, ibig sabihin yan, lahat ng mga issues na nangyayari sa atin ngayon ay may kinalaman yan sa programa ng gobyerno na kung saan they are all designed para ma-uphold ang pamumuhay ng mga bawat Pilipino. So sa ngayon, ano bang pinakamainit na issue ngayon? It's about the upcoming election. Nabay mudagan diri sa inyo, ha? Mudagan og musibat. So what will be the things that we will be discussing next Saturday? So ako lang ihatag ang outline and then we will be discussing a bit of every topic and you can ask question. Pwede mo mag-add og mga related issues about the topic that I'll be discussing. Okay, the very first topic na atong pag-discussan is ito. About government tayo ngayon sa prelim, ha? About Yes, government. About government setup, about government structure. Kasi may mga iba't ibang klase ng government. Forms of government according to structure. Mayroong tinatawag na centralized, mayroong tinatawag na federal. Mayroong forms of government according to legitimacy. Yan naman ay ang legality ng isang gobyerno. Anong tungkol yan? Again,
I am trying to remind you, I want to remind you that don't get confused yet because I am not discussing the detail of every topic. Gina-introduce lang sa nako ni karon sa inyo ha. Basi matingala mo, si sir, mugbo kayo mga discussion. Dili pa ni mao atong discussion. Ako lang mo gina-orient sa mga topics. Okay lang? Okay, sir. Kaserious ba ni mga Okay lang, sir. Kaserious ba ni mga anak ng Ginoo? Okay. So this kasi matingala mo ba nga pas-pas na mag-shift from one topic to the next topic. Again, this is not yet a discussion proper of your topics. So ito i-introduce ko lang ano ba yung mga ini-expect natin na i-discuss natin for the mga succeeding meetings. So ito na 'yon. Ang mga topics na pwede natin pag-usapan are the forms of government. Sabi ko kanina, bakit pala sir may mga forms of government pala? Marami. So forms of government according to structure, yun na nga ang sabi ni Duterte noon, gusto niya ng federal. Mayroon ding centralized or unitary. Okay? Mayroon ding form of government according to legitimacy. Ibig sabihin, paano ba na-establish ang isang gobyerno? Naaayon ba siya sa batas or sa constitution or not? Yun ang legitimacy. May mga gobyerno kasi na na-establish because of people power, revolution. So yan ay yan nakasaad sa constitution. So ang tawag doon is de facto government. Mayroon ding government na naaayon sa sinasabi ng saligang batas. Yun ang tinatawag natin through election. So yan ang gobyerno na yan, ang tawag doon is de jure or de jure. Ano pa? Mayroong government na tinatawag natin according to relationship between executive at saka legislative. So parliamentary at saka presidential. Again, huwag muna mamroblema kung ano yung mga pinagsasabi ko because everything will be posted in your LMS. Pag na-post ko na siya bago mag-Saturday uli, dyan na natin dahan-dahan by detail, very specific na ang discussion. Kay mura man mo misamot ka seryoso, unsa man ang ginapangyaw-yaw ni Sir Uy? So ang iba dito kasi baka bago lang natin narinig, so wag mag-alala because we will be discussing this again and again the next time meeting or the next meeting around. Okay. Ang pinakauna natin na bigyan ng konting discussion ay ang three major branches of the government. Ask question and then you may add because alam ko dito may mga classmates kayo dito na mayroon ng pinagdaanan when it comes to government participation sa mga program siguro, no? Kasi sa barangay ninyo na may mga officialis diri or active. So more or less you know who are the people composing the government, the branches of the government, both national and local. Okay. National muna tayo, ha? Sige. Three major branches of government. National ito, national. You may not copy yet, because I'll be discussing this again. Ingon ana. Ay murag gamay ra kaayo no dako na to. Okay. So sa ating saligang batas, bali ganito ang kanilang illustration when it comes to the three major branches of the government ng bawat side niya, no? Bawat side or edge niya. So, ibig sabihin niya ngayon, mayroong separation of powers or check and balance of powers. So, who knows kung ano yung Kabalo ko, sir. branches of the government? Yes, sir. Ako, Marco. Bilyones, sir. Three major branches of government: executive, legislative, and judiciary.
Okay? O, di ba? Oh, ang maganda kasi sa discussion na ito because this is all about politics. At saka, pag sinabi mo ng politika, whether you like it or not, sabihin man natin na medyo marumi ang pag-uusapan when it comes to politics. Pero ang realidad, Manggol, ang politika, yan talaga ang nagiging issue sentro ng buhay ng mga tao ngayon. At kung anong mayroong klaseng gobyerno tayo, that will really adversely affect yung pamumuhay natin. So, tama yun. So, ini-encourage ko pa yung iba to please participate in the discussion kasi mas maganda. No? Mas maganda kung pag-usapan natin tungkol sa government at saka politika at saka maraming nagbibigay ng kanilang mga idea. Yung debate na tinatawag, alam nyo kasi pag sinabing debate, marami ang natatakot. Ang debate ay hindi away. Hindi away. It is a contest in words, a contest in reasoning, contest in logic to find out the really truth in the topic being discussed. Okay, tama 'yon. Thank you, Mark. Executive, legislative at saka judiciary. National muna tayo ngayon, Later on, pag-usapan natin ang kanilang local counterpart. Sa executive natin, pag sinabing executive, sa kada opisina na to, ang executive referring to the person who is holding the top position or top post. So, ang executive, syempre the president. Okay? Isama na lang natin yung kasama mga cabinet members niya. So, kilala niyo at alam niyo ang ibig sabihin ng cabinet members. Pero alam ko rin na mayroong hindi pa nakakaalam ano ba talaga ang function ng cabinet members. Ano ba talaga ang cabinet members sa buhay ng isang presidente. So, ang mga kabinete or cabinet members are the alter ego of the president. They are holding, when you say alter ego, sila kumbaga ang nagre-represent sa presidente sa kung anong area or position or trabaho ang binibigay sa kanila. For example, ako ang Secretary of Justice. So, ako ang magiging representative ng presidente doon sa mga trabaho na may kinalaman sa Department of Justice. Okay? Alter ego, representative. Ang kanilang trabaho ay tinatawag na quasi-judicial or quasi-executive. When you say quasi, semi-may. Ay nga na ang ibig sabihin yan. Sige lang, ayaw lang mong kabalaka ko medyo sa managin na pangyaw-yaw ni Sir Oy. Kaya kadugay na anak, balik-balik ko na ito na masabta na ninyo siya. Kasi ang term na bago pa sa inyo ay mahirap intindihin. But repetition of it will make you acquainted and make you understand what is really the meaning of the word. So, executive, makikita natin ang presidente dyan. Sa legislative, sino makikita sa legislative branch? Congressman, Senador. Ipalayo na lang ni Mark yung mic para nga tagaan mo chance ka muna po mo istorya. Okay. Ang sa legislative, commonly, tinatawag natin yan siya para common na lang sa atin. No, Congress. Okay? Yan ang common kasi sa atin, pero actually that is not, ang legislative branch is composed of two houses. The upper house at saka lower house. Ang upper house, nandyan ang mga, si Uncle, mga senators. Ang sa lower house, nandyan ang tinatawag nating representatives. Pero kung sa nailhan nato sa representatives, dili man representative ba? Ang tawag nato sa ila is congressman. Halimbawa sa Davao City, natay congressman na nailan sa District 1, District 2, District 3. Pero pag abot dito sa Manila, dili congressman ang tawag anak nila, representative. Sige na lang, congressman na lang para dali. Okay, so ang common knowledge na to about legislative branch is Congress. Okay na. Kung ang presidente na-adiri sa executive, kung ang Congress, Senate at saka representatives na-adiri sa legislative,
Sino ang nandito sa judicial or judiciary? Mga mumo. Tingog-tingog sad mo. Ay, makatulog po ta, ana. Supreme Court. Ang sa tumon? Supreme Si Court. Judith daw, sir. Si. Kisa Si man? Judith daw. Si Judith ang nandito? Nasuko si Judith Mark. Ayaw mo na ibutan si Judith dito sa judiciary kay siya ra isa daw. Okay. That was correct actually, no? Judges or yung mga associate judges of the Supreme Court. Kasi we're talking of national, no? National. So, yan na sila. Composition na. Who composes each? Executive is composed of the President. Sali natin ang kanyang cabinet members. Legislative is composed of senators or Senate at saka representatives. While judicial or judiciary is composed of the Supreme Court judges. Okay. Alam na natin kung sino ang bumubuo sa bawat branch o sa bawat branch ng major branches of the government national. So let's talk about their function. Before I proceed, any question? Inom sa tubig di kay marag Sir. katulugon mo ko sa inyo. Are you just okay? Komportable ba? Hindi naman ni sir, ambot sa uban. Oo. So wala po, bahala mo kung natulog mo diha o nagunsa mo diha. Ang akong ginaapas lang is I just want to encourage you to listen because this is not just a common topic na naa sa libro ninyo, but we are trying to discuss this topic and relate them to the present situation. Kasi very timely ngayon kasi maraming isyong lumalabas ngayon lalo na malapit ng eleksyon. Issue diri, issue dito, hala na halungkat ng mga kaso ni Marcos ug sa panadiha. So, let's talk about their function. Ano ba ang trabaho ng legislative branch? To make Ang sa step? laws. Very good. Okay, this is the law-making branch or the law-making body. So, in short, legislative branch makes laws. Kadungog ba mo alang moingon ang sa mga radyo sa mga debate nila sa senator, sa Senate hearing at saka sa mga Congress nga mga assembly, ingon na nila nga kabugo ba ni ani nga legislator oy basta mo sa legislator tigbuhat man unta kag balaod nganong di ka kabalo, so legislator ang tawag. Ibig sabihin, ang tao na tinatawag na legislator ay ang taong naatasan gumawa ng batas or authorized to make laws. So maybe, he is a part of this branch. So yun na. Ito na pala ang gumagawa ng batas. Panukala ang tawag doon. Ano kung tinili panukala? Proposed bill or proposed law. Gusto ko malaman niyo yung mga ibang terms na palagi nyo naririnig at saka hindi naman natin binibigyan ng definition palagi. Ang tawag pala sa isang panukala gani is proposal pa lang Halimbawa, gusto ni Joseph karon mag-propose nga, I want to propose a law. So, ibig sabihin, bill pa yan. Bill pang tawag. Propose pa man. I want to propose a law na kung kinsa man ang dili mo tingog sa klase o katulugon diha, hala. Walay grado. Hatik lang. Okay. So, yun. Bill ang tawag yan. Okay. So, in short, ito palang tigawa ng batas. Kung itong gumagawa ng batas, ano naman ang trabaho ng executive? To enforce. Ako, sir. Naki-answer. Sige, good, Mark. Mahadlok mo ko siya. Sige. Yes, Mark. Executive, sir, kay sila ang mag-enforce sa law, ang mag-implement sa law. Okay. Actually, si Stephen, nasabi niya kanina, no?
So enforce, implement, execute, approve. Yan sila. Kasi bago nila i-execute, i-implement at saka i-enforce, kailangan pa man muna nila aprubahan. So mag-start na lang muna tayo sa approve. Kasi ito man, ginagawa pa lang. Ang kanilang ginagawa is deemed a proposal, meaning proposal pa lang yan. Isa man ang nag-aarana diya. Okay. Ana. May party siya. Okay. Unya naan, pagka umanan mag-celebrate ta. Okay. Dito nag-o-origin ang proposal. So, bill. Pagdating dito, ang bill na yan is subject for approval. Okay? The question is, has the executive the power to disapprove bill? Yes. Yes daw. Pwede i-veto sa president. Okay. Natungog niyo? Matsige hinay? I-veto daw sa president. That is very correct. No? Veto power. Ano yung veto power? The veto power is the power of the executive to disapprove bill. Yun lang. Ayaw ko eh. Di na ko feel imong gi-propose, so di na ko napermahan. So mangutana mo, naitabo ba na, sir? Of course, many times. Katong si Cory Aquino sa una ang presidente, gusto sa mga senador nga pawaon ang US bases sa Pilipinas. Wala gipermahan ni Cory Aquino. Mautong nibalik ang bill dito sa Senado. Okay? Another is, sa panahon ni Noynoy Aquino, mayroong bill na ang SSS sa pataasan, kaduha, o kapilato, basta naibilat ng pataasan ng SSS pension. Ayaw ni Noynoy kay wala pa day pondo ang SSS. So wala po to na aprobahan. It was approved only when Duterte then became the president. Yan na. So gusto na ko makuha ninyo ang ang art, ma-appreciate ninyo ang takbo ng mga pangyayari sa history natin na actually yan ang nagdidictate kung anong klaseng gobyerno at anong klaseng pamumuhay mayroon tayo at magkakaroon pa tayo. So depende yan sa atong gobyerno o mga tao. Okay, humanap ta sa duha ha. Kani ang tighimo og balaod, kani ang tig-approve og balaod. So ingon na ang pangutana ganiya. Pwede ba i-disapprove sa presidente ang bill nga dili ni ganahan? The answer was answered a while ago, yes, because the president has the power, so-called veto power. The veto power is the power of the executive to disapprove bill. Okay. Kadali lang kay mag-excuse ko 1 minute kaya meron ko sa siya. Question na ako, ibilin sa inyo ha. Try to think of this. Gumawa ng batas dito. Ipinasa sa executive, sa presidente. Ayaw ng presidente. So, giveto niya. So, disapprove ang bill. The question is there a chance for a vetoed bill to become law? Mas approve na bill na magiging batas o wala na. Okay? Try to think of that for 1 minute muna. Saya share niyo part. Yes. Yes, Bitaw no kung siya. balik pa.
Oh, mga anak ni Nanay Lenny. Sa namang tubag. Nanay Lenny o ni Tatay Digong. What do you think? Is there a chance for a veto bill to become a law or wala na? Hi, chance, sir. Yes, sir. May chance pa. May chance pa Yes, Yes, sir. Yes, sir. Third, sir. nga no daw, usaon man na nga ayaw na ng presidente. Kung sapat man ang chance ana nga mahimo siyang balaod. Next ko answer. Maybe Next next president. president. Para sa next president pa. Ana ba? Ako tubag, sir. Itong kay Ninoy. By the way, ganito yan. I am encouraging you to answer the question or to analyze the question. Don't worry kung yun ang pananaw mo, no? We are welcoming all the analysis that you are making. So okay lang 'yan. So sige, sabi ni Edith kanina, meron pa. Malay mo ang next president pala gusto niya. No? So hintayin muna natin ang next president. Kinsa pa may other idea? Oh, sir, ako yung idea. Oh, ikaw Makoy, sige. Tagay mo kay idea ko eh. Napa siya chance, sir. Kay, according sa atong constitution, char, if Congress decides to override the veto, the House and the Senate shall proceed separately to reconsider the bill or the vetoed items of the bill. If the bill or its vetoed items is passed by a vote of 2/3, the Congress and the Senate, such bill or items shall become a law. Dili na gyud ko istorya og char anang gitubag nimo. Okay, that was so precise and that was complete answer, na? So there was a term na sinabi ni Mark kanina, mapwede i-override. That is the key word. Override. Kasi ganito yan. Kung ang executive, thank you Mark, ang executive has the power to disapprove bill, then the legislative has the power to override the veto of the president. What do you mean override? Sakyan na kung na mong decision, be. Kaya i-override mong isa ka decision, meaning hindi ka sang-ayon yan. So, halimbawa karon kung si Congressman Maspiñas karon ang naghatag ana nga balaod. So sabi ni Joseph, gusto ko ingon ani. Tapos ayaw na pala ng presidente. Tapos sa tingin niya na maganda talaga. Maganda talaga. So ibabalik yan dito kung saan nag-originate. And then magkakaroon sila ng caucus, magkakaroon sila ng tinatawag nating votation, at sakaling majority ang mananalo, magkakaroon ng tinatawag nating overriding. Ibig sabihin, pwede i-override ng kanilang boto dito ang desisyon ng presidente sa pag-disapprove niya. Override. Okay? Sakyan ba para mawala ang epekto sa veto? Okay? Yan lang. Okay. Ang tanong dyan ngayon, may nagtatanong kasi minsan. May nagtatanong minsan, Sir, unsa man ang pulos, sir, nga gitagaan siya og veto power pagkahuman, pwede raman di ay sakyan. Ingon ani ang rason. Ang prinsipyo diha karon nagikan sa tungod kay diri ang tighimo og balaod. Okay? So gitagaan po sila chance nga idepensa nila ang ilang gihimo kasi sila man ang nag-originate, nag-create anak nga balaod, nag-propose. So, nakita nyo karon ang senaryo nga nung kada eleksyon, ang mudaog na presidente, maningkamot jud na siya nga daghan ang iyang kaalyado diri sa senators. Daghan iyang kaalyado diri sa representatives because kung iya na tanang kaalyado diha, kinsa pa may mo kontra sa iyang gusto? More or less magkasinabot sila kung unsa man ang gusto sa presidente mauputong iduso ka balaod sa Congress. Kay magkaalyado man sila. So ingon anang may tabo. So that is why the reason ang political machinery nila pinapalakas nila na kung pwede, kung sino yung winning
president, dapat ang sa mga ibang branches of the government ay mga kaalyado niya para wala ng conflict. Okay. So, ito ang magawa ng batas. Ito ang nag-a-approve ng batas. Sakaling ayaw niya, i-disapprove niya, veto ang tawag doon. Ibalik niya dito, sakaling ayaw din nila ng desisyon ng pag-veto, pwede nilang i-override. Okay. How about the judiciary? Unsa na siya diha bulak-bulak? Kung ang trabaho diri tighimo balaod, kung ang trabaho diri tig-approve o tig-execute, tig-reinforce or to implement, ano naman ang trabaho ng mga Supreme Court judges or the Supreme Court mismo na branch? Interprets the Very good. Interpret. Unsay pasabot sa interpret? Kani ba naay bagong giduso nga balaod. Pasabot mo Bisaya siguro tanan, no? Ako mangani ga Bisaya, mangani ko nga Ilonggo kong dako. Okay. So, halimbawa, mayroong bagong batas na panukalang batas. Tapos, it's about to be approved by the executive. So, bago ma-implement yan, pwede yan harangin ng judiciary. Kung sakaling makikita nila na mayroon siyang conflict sa ibang batas na nagawa na. I'll give you an example of that. Dito sa Davao City noon, in-implement yung ordinance na no smoking kahit saan. Okay? Kabalo ba mo, Ana? Sa mga nanigarilyo? video, sir. Kabalo ko, Ana, kadadakpan ako. Okay. For example, yung sabi, noon mayroong no smoking ordinance dito sa Davao City. Kaya lang, na-stop yun panandalian kasi na-dig up na mayroon siyang conflict sa unang batas about smoking also. Yung tinatawag nila na Clean Air Act. Ang no smoking manggod na ordinance, sinasabi na walang maninigarilyo at saka walang designated area para sa smoking. Samantalang ang Clean Air Act noon ay nagsasabi na mayroong dapat designated area kung saan pwede pala manigarilyo yung mga smokers. So ngayon, nalito ang mga tao. Bakit nyo kami dadaktin? Ano palang susundin namin? Ang no smoking ordinance o ang Clean Air Act? So, yan ang ibig sabihin ng interpret. Sila ang titingin kung walang conflict ang mga batas na ginagawa ng dalawa na ito. Okay lang. Ayos sa kapalabig mungkot. Kaya ito pa ning usabon ng discuss next meeting. Okay. Stop muna tayo dyan, ha? Kasi usabon pa man na nato next meeting. Detalyado na yun. Detalyado na yun siya. So, mauni siya, more or less, mauni siyang mga topic na to next Saturday. Next is the difference between state and nation. Alam niyo kung kasi hilig kayo ng FB. Tapos mayroong ads yata na nagsasabi about the difference of state and nation. Mayroong ads na nakita ko. Sinasabi so kung sa Tagalog pa kasi hindi mahirap sabihin ang isang bansa or country. Pero sa political term or sa English na term, dalawa yan sila. Ano ibig sabihin ng bansa? So, ang iba sinasabi, state ang tawag doon. Ang iba naman, hindi, nation pwede na yan, bansa pa rin yan. Okay, ano palang kaibahan? Ang isang bansa ay matatawag mo lamang na state kung it is kompleto siya ng 4 elements. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi isang bansa or hindi isang state or hindi isang estado kung kulang ng 4 na ito. Sige daw, kayo ang mag-analyze. Anong mga kailangan bago mabuo ang isang bansa? Dapat may sarili siyang
Population. Population, or you are referring, June, to people. Okay? Yes, sir. Thank you. Next. Ano pa? Kung may mga tao siya, di ba, sariling tao niya. O, ang Pilipinas, may Define sariling tao na borders. sila. Ano yan? Define borders. Define borders, or may other term talaga si Jude palagi. Territory. Tama man din yun. Define border or territory. Ito talagang mainit. Di ba kahapon lang ang issue ng Chinese? Ang Chinese binumbahan ng water cannon yung dalawa nating barko o bangka kasi mas maliit. Nga dapat maghatid sana ng supply doon sa mga sundalo natin. Kadungog mo na wala? Di mo chismoso. Tatlo, dapat mayroong tao, mayroong sariling teritoryo para mabuo ang isang bansa. Ano pa? Government. Yes, thank you. Government. Ay, hindi tayo isang country, isang estado kung wala tayong gobyerno na sarili. Kaya nagagalit yung ibang mga Pilipino dahil sinasabi na, we are under the dictation of America, we are a puppet of China, we are, sunod-sunod lang daw tayo, we are under control, mga ganyan. Pang-apat, Sovereignty. savior gani si Makoy ba? Oo, Mark, kumaluan ano nila. akong isulat? Okay, sovereignty. Okay. Ito talagang sovereignty na ito. Maraming galit sa word na ito kasi palagi itong sinasabi sa mga debate ng Senado, debate ng congressman, debate ng mga nila. Kasi sabihin nila, when Duterte agreed to China, ingon ani, that is against our sovereignty. Ang mga naminaw po, kasabot ni unsay against sa sovereignty, no unsa ng sovereignty. Okay? More or less, ang pinakasimple ng definition is freedom. Malaya tayo sa any control or any external aggression of other country. Unsay pasabot ana? Kana bang dili ta kontrolado sa ubang nasod. Okay? Hindi kontrolado sa teritoryo, hindi kontrolado sa diktasyon o sa panatihat. That is sovereignty. Meaning freedom. We are free. We have our own freedom as a country. So sovereignty. Hindi siya palaging ginagamit kasi, no? Yan. So kailangan ang isang bansa ay matatawag mong talagang isang bansa na hindi kasama o hindi bahagi o hindi parte ng kung anumang bansa, kailangan mayroon siyang sarili nito. 4. Mayroon sa sariling tao niya, mayroon sa sariling teritoryo niya, mayroon sa sariling gobyerno niya, at mayroon sa sariling sovereignty or kalayaan. Freedom from control or external aggression of other country. Okay, sinasabi ng isang politisyan, pwede daw matawag ang isang bansa na state na hindi siya tawagin na nation. Pero, pwede mo tawagin ang isang bansa na nation na hindi siya talagang state. Pero hindi po pwede tawagin ang isang state na state kung wala siyang nation. Ang ibig sabihin niyan, ang nation pala ay isa lamang sa mga elemento ng state. Kung kayo ang tatanungin, alin sa 4 na ito ang tinutukoy ng nation? People. Very good. People. Okay? Alam ko na kasi yung mga ugali ng ganitong ng section na ito, no? Very silent, pero alam ko maraming magagaling dito. Noon pa yan. During exam. Because, sir, a nation state is a cultural group of people. Yes. So, specifically, directly, we are referring to group of people lang. No? Tao siya. Nation. Kaya,
Yan ang pinaka-rason kung bakit ang United Nations or UN ay hindi tinawag na United States. Kasi para mawala ang political concept, ang walang halong politika, walang malisya ng politika, kundi samahan lamang ng nagkakaisang grupo ng tao sa mundo. Nakuha ninyo? Murag friendly relationship, friendly group of people of the world. Yun ang UN. Sa mga ng United Nations. Oy, reminder lang ha, pag mo gamit gani mo og UN, United Nations, utang yun nag-S permanente. Kay dili na siya ma-United kung United Nation lang. Kasagaran man kung sa tungdan ako, okay, we are celebrating the United Nation. Oh, asa man nag-unite diya nga isa ra makabuk nation imong giingon? Yes, sir. Balik na po si Farmer Works. Okay, so yan ang kaibahan ng ano. Last na lang. Kay dagan pa tayo i-discuss sa Saturday. Pero ito lang munang bali. At least na mo yung idea ba kung Sunday atong pag-istorya na aning NSTP. Kanang mga butang na importante nga magamit nato. So yan. Sige daw. Kamu ang differentiate sa kaibahan pala, no? Define citizenship and nationality. Di ba si Po sa una, before she was approved, completely approved to run as president, marami pa siyang issue na pinagdaanan. Marami pa siyang mga DNA test na pinagdaanan. Kasi nga, hindi niya alam kung sino ang kanyang mga real parents. So, once hindi mo alam yung parents mo, mayroon question diyan kung anong nationality mo. So, kasi sinasabi na somebody who wants to run as president of the Republic of the Philippines should be a Filipino nationality with Filipino nationality and citizenship. Hindi pwede na na halo-halo. Okay. Sa inyong pagkakaintindi, kung tatanungin kayo ngayon, what is your nationality? Ang sagot is Filipino. Usually, no? Pag tatanungin, what is your citizenship? Filipino. Ang tanong is, anong kaibahan ng citizenship at saka nationality? Sir, ako sir.